Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, at masugid naming mga taga-subaybay po ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon tuwing Friday. Muli po tayong nagbabalik sa ating pag-aaral dito po sa Aklat ng Ebreo. Ayan po. So, bilang pagbalik tanaw po sa ating pag-aaral, ay nais po nating ibalik sa ating alaala na ang aklat po ng Ebreo ay isinulat para sa mga Kristiyanong Hudyo. Tama po. Ang mga Kristiyanong ito ay meron pong pinanggalingang paniniwala o pananampalataya. Yun po ay ang Judaismo. At dito po sa mga unang siglo ng ating mga kapatid sa pananampalataya o mga Kristiyano ay nahaharap po sila sa matinding pressure ng kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak at mga kilala o kakilala nila. Dahil nga po sa pagpili nila na sumunod sa Panginoong Hesukristo. Yan po ang kahulugan ng salitang Kristiyano, mga tagasunod po ng Kristo. Sila po ay binansagang Kristiyano. Kung kaya po nang sila po ay maging Kristiyano, ay natural po ay iniwan nila ang kanilang paniniwalang pangreliyon. Yan nga po ang Judaismo. At dahil po rito, nagkaroon sila ng maraming mga pag-uusig, dahil nga po sa kanilang piniling bagong pananampalataya. Marahil kayo po ng mga kapatid natin na sumusubaybay ay maaaring ganito rin po ang inyong karanasan. Nakaranas po kayo ng mga pag-uusig dahil pinili nyo ang sumunod sa Panginoong Hesukristo at iwan po ang dating pananampalataya. Kaya po, dahil po rito ay ang may akda po ng aklat ng Ebreo ay sumulat sa ganitong kalagayan at kadahilanan po ay upang bigyan sila ng malalim na pagkaunawa tungkol sa Panginoong Hesukristo. At napapansin nga po natin dito sa ating pag-aaral na kinukumpara ng may akda. By the way, yung may akda nga po pala ay, ulitin ko, ay hindi po tiyak kung sino sa kanila. Marami po sa mga Bible scholars at mga ama natin sa pananampalataya ang naniniwala na ito po ay kay Apostol Pablo ding sulat dahil sa estilo po ng kanyang pagsulat. Marami po mga may akda na pinaniniwalaan, maaaring si Aquila o si Priscilla. At isa nga po sa pinakamatunog na pangalan ng sumulat nito, at minsan ay ako po ay may kumikiling dahil na rin po sa mga estilo rin po ng mga ngaral na ito o disipulo ng Panginoong Jesucristo na si Apollos po. Ayan. So, sa tuwing babanggitin po natin ang ating sa ating pag-aaral ay tinatawag na lang po natin siyang may akda, sino man po siya. At mas importante pong malaman yung mensahe na gusto niyang iparating. Yan nga po, ang kalagayan ng mga Kristiyanong Hudyo na napipilitan ng bumalik sa kanilang lumang pananampalataya dahil po sa mga pag-uusig. At dahil na rin po sa maraming mga patutsada sa kanilang pananampalatayang pinili. Dito po sa kabanatang 1, ang ating pong concentration at sisikapin po natin sa loob ng 25 minutes po muli na baybayin po ang talata sa talata o verse by verse na konting kaalaman po. Hindi natin maipapangako na comprehensive ang ating
aaral ngayong gabi sa kakulangan nga po ng ating panahon. Ang teksto po dito sa 1 at hanggang 2, noong unang panahon ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang paraan at sa bahagyang mga mensahe sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa huling araw na ito, sabi ko po, na nagtapos ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng patriarka at ng mga propeta, ay natapos po ang tinatawag na unang panahon. At kapag binabanggit po dito sa Biblia, lalo na nga po dito sa Aklat ng Hebreyo, ang huling panahon ay ito po yung panahon ng pagdating ni Kristo. Doon po ang hudyat o simula ng tinatawag na huling panahon. Ayan po. Ngunit sa huling araw na ito, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Alam po natin na ang anak ay ang Panginoong Hesukristo, na kanyang ginawang tagapagmana ng lahat ng bagay at sa pamamagitan ng mga ito ay siyang lumikha ng sanlibutan. So, mapapansin po natin na ang nagsasalita ay ang Ama at ang tinutukoy niyang sa huling araw na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Bilang konting background po ng mga talatang ito, sa Hudaismo po, o sa panahon ng Hudaismo, ng ikalawang templo, so meron na pong tinatawag na Second Temple. Nawasak na po ang unang templo at umiiral na po ang ikalawang templong itinayo. Ang mga propeta at mga anghel na mensahero ay lubos na iginagalang bilang mga tagapamagitan ng kalooban ng Diyos at ng kanyang mensahe. So alam po natin sa panahong yon, ang Diyos po ay nakikipag-ugnayan sa sangkatauhan sa pamamagitan po ng templo o ng tabernakulo. At nung panahon pong yon, sa lumang panahon o sa panahong ito kung saan ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanila ay sa pamamagitan ng templo, meron pong saserdote. Ayan po. Sabi ko nga po, ang Hudaismo sa panahon na yon, ng ikalawang templo at ng mga propeta at anghel na mensahero ay lubos na ginagalang bilang mga tagapagmagitan ng kalooban ng Diyos. Inihahambing po ng may akda ang ganitong dibisyon at pansamantalang pagpapahayag sa kay Jesus bilang tiyak na walang hanggang salita. So, ang termino pong anak, nabanggit po na sa mga huling araw ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng anak. Ang termino pong anak ay merong diwang banal ito. O may karugtong na tinatawag na divine nature. Ang tradisyong Hudyo ay iniuugnay ang anak ng Diyos sa pagkatao ng karunungan o sa nature ng wisdom. At ito po ay mababasa natin doon sa Proverbs o Kawikaan 7:26. Sa Logos po, meron pong isang popular na nagngangalang Philo ng Alexandria na inilalarawan po si Jesus na higit sa isang propeta o hari na tao. So inihahambing po ng may akda na si Kristo po ay nakahihigit sa mga propeta at sa mga ninuno at sa mga anghel.
So ano po ang importansya ng ating pinag-uusapan? Sa pamamagitan po ng pag-uugnay kay Jesus sa paglikha, iniuugnay po, mababasa natin, na si Jesus ay iniuugnay sa paglikha sa pamamagitan ng siyang lumikha ng sanlibutan. Napaka-importante po ito sapagkat hindi po natin sinasabing masama yung mga Jehova, ngunit isa po sa paniniwala nilang o major na paniniwala nila, ang Kristo po ay isa lamang nilikha. So kung yun po ang kanilang paniniwala, malaki po ang problema nila kapag binabasa ang aklat po ng Ebreyo. So, pinatutunayan po ng may akda na si Jesus ay hindi po nilikha, kundi siya po ay manlilikha. Nabanggit po dito sa aklat na ito na si Jesus din po ay tinatawag na the firstborn. So ang nasa isip po natin kapag tinatawag na panganay ay ito po ay tumutukoy sa isang panahon. Ibig sabihin nauna. Kapag sinabing panganay, nauna. So maaring sa pananampalatayang katulad po ng sa Jehova, pinaniniwalaan po nila na si Kristo o ang Kristo ay isa lamang nilikha. Ngunit hindi bastang nilikha, kundi siya ay naunang nilikha. Yan po ba ang kahulugan ng pagtinawag na firstborn? Tinawag po ng aklat nito si Kristo ay firstborn. Tinawag din po siya na siya po ay anak. So, ang teksto po dito sa Kabanatang 1, talatang 3 o sa talata pong ito, sabi po rito, siya ay liwanag ng kanyang kaluwalhatian. Ang Kristo po ay nagre-represent na siya ang liwanag ng Diyos na hindi nakikita. Ang eksakto, sabi po ng may akda, ang eksaktong larawan ng kanyang kalikasan o pagkatao. At siya ang nagpapanatili ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Isipin na naman po ng nag-attribute na siya ay isang nilikha, na ang nilikhang ito ay binigyan o pinagkalooban ng Diyos ng higit na kakayanan na siya po ay makapaglikha. Ngunit nililiwanag po ng mga talatang ito. So, bago po natin ituloy ang ating pag-aaral, nais ko pong magbanggit ng isang o dalawang katagang Latin na para maintindihan po natin kung paano hinuhugot ng may akda ang mga talata doon sa lumang tipan. So bago po natin ipagpatuloy ang ating pag-aaral talata sa talata at hindi po ko maipapangako na ito po ay matatapos natin sa ngayon sapagkat tayo po ay magwawakas sa oras pong 9:00. Diyan po sa ating bansa, sa Pilipinas. So, tunghayan po natin ang termino sa Latin at silipin po natin kung paano natin maiintindihan ng mas malalim ang ating pag-aaral ngayong gabi. Okay. So, meron po ang mga teologo na term na tinatawag na fuller sense o sa Latin po, popular po ito sa Latin, sa tinatawag na sensus plenior o fuller sense. Ang fuller sense po o sensus plenior ay ideya po
ang ideya pong dito ay merong ilang mga talata po sa Lumang Tipan na hindi lang ito literal o orihinal na kahulugan ang meron nito. Meron pang mas malalim, mas kumpleto na kahulugan na inilalaan ng Diyos mismo. So, ibig sabihin po, kapag binanggit ang salitang anak, kung i-apply po natin ang Lating salitang ito na ginagamit ng mga teologo, sensus plenior, ay hindi po ito ang mas malalim na kahulugan doon sa literal na kanilang panahon. Kahit hindi po ito ganap na naiintindihan ng mga taong nabubuhay noong panahong iyon ay sinusulat ang mga talata sa Lumang Tipan. Ito namang fuller sense o sensus plenior ay lumalabas at naiintindihan na lang dito po sa pagdating ng Bagong Tipan. So yung literal na kahulugan sa panahon nila ay mas naintindihan po o maiintindihan dito sa Bagong Tipan. Tinatawag po ito sa wikang Ingles na fuller sense. Ano po? Lalo na po sa pamamagitan ni Jesus at ang mga turo ng unang mga mananampalataya o ng unang iglesia. Nagbibigay po tayong halimbawa sa mga talata sa Lumang Tipan na ginamit po o pinakikita itong salitang sensus plenior. Medyo interesting po. Alam niyo po, sa mga pag-aaral ng abogasya, kaya medyo mahirap mag-aral nito sapagkat marami pong termino na ginagamit ang mga abogado na nakasulat po sa sa salitang Latin. At nagbibigay po ito ng mas malalim na kahulugan. Ganito rin po ang pag-intindi ng Biblia. Tulad halimbawa po ng mga awit, Kabanatang 2, talatang 7. Sinabi po dito sa talata, "You are my son. This day I have begotten you." Nung unang panahon, ito ay binibigyang kahulugan bilang pagpapahayag ng pagiging anak ng Diyos. Ano po? Nung banggitin po, "You are my son," sa kanila pong iniisip ay ang nagpapahayag po ito ng pagiging anak ng Diyos para sa mga hari ng Israel. So, particular nga po, mga tinutukoy po na anak ng Diyos ay ang katulad po ni salmistang si David o si Haring David. So, tinatawag po siya na anak ng Diyos tulad nga po ni David. Pero dito po sa Bagong Tipan, ginamit po ito para sabihin na si Jesus ay eternal. Kapag ginamit po dito sa Bagong Tipan, kapag ginagamit ang salitang anak ng Diyos at iginuugnay kay Jesus, ito po ay sa kanilang panahon o sa perspektibo po ng mga Ebreyo o ng mga Hudyo ay nagpapahayag po ito ng kanyang pagiging eternal at banal na anak ng Diyos, the divine Son of God. Ito po ang tinatawag na fuller sense o sensus plenior na hindi naintindihan noon, ngunit naiintindihan po ng panahon sa Bagong Tipan na mas malalim sa pagkaintindi nila. Halimbawa, balik po tayo dito sa aklat ng Ebreyo. Sabi po dito sa talatang 5, kabanatang 1, "Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman." So, alalahanin po natin na si Kristo po ay kinukumpara sa maraming mga personalidad, mga propeta at mga anghel. Ngunit sabi po ng mga may akda sa talatang 5,
kanino nga sa mga anghel sinabi niya, kailanman ikaw ay aking anak. Mataas po ang pagtingin o pagkilala nila sa mga anghel nung panahon na yun bilang siya ang nagsisilbing tagapamagitan ng tao sa Diyos. Ano po? So, sabi po ng talatang ito, kailanman hindi sinabi sa mga anghel na ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Naalala po natin doon sa mga awit 2:7, sabi po doon, you are my son. This day I have begotten you. Sabi po doon sa sulat ni David sa mga awit. At niliwanag po dito sa Hebreo, yung tinatawag po natin sensus plenior, na yung kahulugan na naintindihan lamang nila sa literal na pag-unawa nila noon ay mas ginamit po itong sense of fuller sense o sensus plenior ng may akda at ikinabit po ang talatang ito kay Kristo bilang pagkumpara sa mga anghel na si Kristo o ang Kristo ay nakahihigit sa mga anghel sapagkat kailanman hindi tinawag ng Diyos ang mga anghel na kanyang anak at lalo tawagin na you are my begotten o I have begotten you. Sa anak lamang ito ginamit. Sabi po sa mga gawa 13:23 na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus gaya naman ng nasusulat sa ikalawang awit. Yun nga po sa 2:7 ng awit po. Ano po ang sabi rito? Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay naging anak kita. So papansinin po natin, nakalulungkot na meron na lamang tayong ilang minuto. Ngunit, nais ko lamang ipapansin sa inyo na ginagamit po o ginamit na mayakda ang tinatawag nating prinsipyo o principle ng fuller sense o sensus plenior na lalo pong maintindihan at naintindihan ng panahon ay sinusulat na ito. Na ang Kristo ay hindi lamang po isang ordinaryong individual o persona, ngunit siya'y nakahihigit kumpara sa mga propeta at lalo na po sa mga anghel. Ikalawa pong ilustrasyon dito. Siguro balikan na lang natin ito sa susunod na pag-aaral, ang chapter 1. Mapapansin niyo po, medyo mabagal ang ating pag-aaral sapagat nais ko pong mabigyan kayo ng malalim na layunin po ng iyong lingkod na tulungan kayong maunawaan kung bakit importante na makilala si Kristo nang higit sa dati nating pagkakakilala sa Kanya. Sapagkat kapag nakilala po natin si Kristo, ay naluluwalhati po natin ng Diyos. At layunin po natin na hindi lamang makilala si Kristo at luwalhatiin ng Diyos, kundi nais din naman po nating ipaalam sa iba kung sino itong Kristong ating pinaglilingkuran. Lalo na nga po na marami ang naniniwala na si Kristo ay isang ordinaryong tao lamang. Kung ito po ang kanilang pagkaunawa, meron silang mas malaking problema kapag binabasa nila ang aklat ng Hebreo. So yan po ang ating layunin, ang makilala ng mas malalim sa ating pagkaunawa si Kristo upang maluwalhati natin ng Diyos at sa gayon may ipapakilala natin siya sa iba. Yan po ang laging sinisigaw natin. Ang ating sinisigaw lagi po ay to honor God, to know Christ and making Him known. So ito po ang saysay ng ating pag-aaral. May ikalawa po dito sa sensus plenior na ating pinag-uusapan
Sabi po doon sa Isaiah chapter 7 verse 14, "The virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel." Manganganak daw po ang isang dalaga ng isang anak na lalaki, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. So isa po sa katawagan sa Kristo o kay Jesus ay Emmanuel. Ano po ang ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin o sumasa atin ang Diyos. So, sa panahong yon, ang pagkaunawa lang nila ng sinasabing Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Hindi pa nila naiintindihan ng lubusan kung sino itong makakasama ng tao upang makasama ng tao ang Diyos. Dito po sa original na kalagayan, ito ay salitang tungkol sa isang bata na ipinanganak noong panahon ni Haring Ahas para maging tanda ng pagliligtas sa Israel mula sa kaaway. Yun po ang unang kahulugan nung sinusulat po ang Isaiah chapter 7:14. Pero dito po sa bagong tipan, si Mateo po ay nagsabi na ito ay natupad sa pagkakapanganak ni Jesus. Sabi po rito, siya ang tunay na Emmanuel o God is with us na magliligtas ng buong mundo. Mababasa po natin yan doon sa Mateo, Kabanatang 1, 21 hanggang 23. So nakikita po natin na sa kanilang panahon ay nagsisimbolo lamang po ito at tumutukoy sa isang bata na ipanganganak noong panahon ng Haring Ahas para maging tanda ng pagliligtas sa Israel mula sa mga kaaway. So iniisip nila na ang Kristong ipapanganak na sinasabing tatawaging Emmanuel, makakasama natin ang Diyos, ay magiging political deliverer. So ganun po ang konsepto nila. Ngunit niliwanag po ito ni Mateo dito sa Kabanatang 1. Ang isa pa po dito sa mga awit, Centuries 110 verse 1. Sabi po rito, "Sit at my right hand until I make your enemies your footstool." Nung una, ito ay para sa isang Davidic king. Ano po? Sa isang darating na mula sa lahi po, sa royal na lahi ni David, na magkakamit ng kapangyarihan. Pero po, ano ang sabi dito sa Aklat ng Ebreo, Kabanatang 1:13? At sa mga sinabi ni Jesus mismo sa 22:44 ng Mateo, ito ay nagsasabi ng eternal na kapangyarihan ni Jesus bilang Diyos at Mesyas, na siya ang nakaupo sa kanang bahagi ng Diyos. So ang Kristo po na gumanap ng isang dakilang saserdote, ang nung matapos niya po ang paglilinis sa kasalanan, batay nga po dito sa Ebreo 1 na binabasa natin, umakyat siya doon sa trono ng Diyos, naupo siya sa kanan ng trono ng Diyos, matapos niyang ialay ang kanyang buhay sa pagliligtas po sa sangkatauhan. At hindi po ito nagawa ng sinumang tinatawag na dakilang saserdote sa lumang tipan. Paulit-ulit sila na nag-aalay para sa handog para sa kasalanan upang makasundo ang Diyos. Ngunit minsan lamang nila itong nagagawa sa isang taon. Pero si Jesus, minsan niya lang itong ginawa, matapos niya itong gawin ng kanyang pag-aalay ng kanyang sarili. Umakyat siya sa kanang trono ng Diyos, naupo sa kanang trono ng Ama, at ano hindi na po uulitin. So hindi na magkakaroon ng uli
ng pag-aalay ni Jesus. Importante po ito sapagkat meron pa rin ngayon naniniwala na si Jesus ay bababa po muli at ipanganganak uli. Iaalay uli ang kanyang buhay. Meron din pong ganyang paniniwala. So, importanteng tandaan po, hindi lahat ng scholars ay sumasang-ayon dito sa sensus plenior. Sa kanilang katuwiran, dapat basahin ng Biblia kung ano lang ang sinasabi nito ng lumang tipan. May mga naniniwala po na dito nga po sa mga Kristiyanong ito, nung sinusulatan ni Apostol ng may akda, ano po, na sila po ay galing sa Judaismo, naging Kristiyano, at inaatangan sila na bumalik doon sa lumang katuruan. Sapagat sila, ang grupong ito ay naniniwala na ang Biblia o ang salita ng Diyos ay matatagpuan lamang doon sa unang aklat ng Biblia. Ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. At maliban doon, hindi na nila tinatanggap ang mga sulat na yan. So, hindi po lahat tumatanggap dito sa prinsipyo ng tinatawag na sensus plenior. May nag-iisip na dapat lang nating intindihin ang Old Testament text batay sa kanilang original na konteksto noong una. Pero para sa maraming mga mangangaral o Bible scholars sa ating panahon, marami po na nag-i-interpret ng Biblia. Ito ay para ipakita na ang buong Biblia ay mula lumang tipan at bagong tipan. May isang dakilang kwento tungkol. Ito po ay tungkol sa dakilang kwento ng pagliligtas na ipinakikita sa pamamagitan ni Jesus. Unfortunately, ubos na po na ang ating oras. Pero ipinapangako ko po sa inyo na itutuloy po natin ang pag-aaral doon sa Kabanatang 1 ng Ebreo sa susunod na Biyernes. At titingnan naman po natin doon ang mas malalim na pagpapakilala ng mga may akda kung bakit si Jesus ay nakahihigit sa kanilang lahat, maging sa mga anghel. Sapagkat makikilala po natin na ang Kristong ito ay hindi basta isang tao na isinugo upang magligtas, kundi lahat ng mga bagay ay nagawa at ginawa dahil sa Kanya, para sa Kanya, at Siya mismo ang may likha. Kung may tao pong may kapangyarihang lumikha, ay hindi po totoong si Kristo ay Diyos. Pero wala po tayong alam na may kakayanan nito, sino pa man sa lahat ng mga pinunong pangreliyon. Kundi ang Kristo lamang po ang may kakayanan na gumawa nito, sapagkat siya po hindi basta sumulpot na lamang. Siya po ay nagmula naong una na wala pang panahon o takdang panahon, sapagkat hindi po siya nasasakop ng panahon. Sapagkat bago po magkaroon ng panahon, ay umiiral na ang Kristo. Tulad po ng sinabi ni Juan, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and this Word was God." At sabi po ng Ebanghelyo ni Juan sa talatang 14, "And this Word became flesh. He dwelt among us, and we have seen, we have witnessed His glory." Nakita namin, nasaksihan namin ang Kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang katulad ng kaluwalhatian
ng Ama. Kaya sabi ni Kristo sa 17:5, ngayon Ama, luwalhatiin mo ako ng iyong kaluwalhatian na akin ang tinamo bago pa man magkaroon ng sanlibutan. Ang Kristo po ay umiiral na bago pa po nagkaroon ng lahat ng mga bagay. Kung meron po kayong alam na tao o punong reliyon na may kakayanang katulad ng Kristong ito, hindi po magiging Diyos si Kristo. Ngunit sabi ng Biblia, ang Diyos wala siyang katulad. Kung ang Diyos walang katulad, si Kristo ay walang katulad. Kung ang Diyos ay walang pinagmulan at walang wakas, kung Kristo ay walang pinagmulan at walang wakas, He must be God. At hindi po kayo nagkamali sa pagkakakilala nyo kay Kristo. Mapalad ka. Sabi po uli ng Jeremias, talatang 17 o kabanatang 17, talatang 5, sumpain ang taong nagtitiwala sa tao. Kung si Kristo po ay tao lamang sa iyo, sabi po ng Biblia, sumpain ka. Jeremias 17:5. Ngunit, sabi po sa bandang huli ng talata, mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. Hindi po natin ini-elevate si Kristo bilang Diyos. Maliwanag po sa atin na mababasa sa Biblia, siya po ay Diyos. Basahin niyo po ang aklat ng Hebreyo, mawawala po lahat ng inyong pag-aalinlangan kung si Kristo nga ba ay tao lamang o siya ay talagang totoong Diyos. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. God bless you all. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Hindi ko man po mabanggit ang iyong mga pangalan, ngunit ang importante, alam ninyo, na ang iyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. That's it. Bye-bye for now. Kita-kita po tayo muli sa susunod na Friday. Ganito rin pong oras.